pinaplano mong mag-hiking, hindi lang puro saya ang aabutin dahil tunay rin daw talaga ang panganib sa mga yan. Kaya ang ilang tour guide may payo sa mga nais sumabak sa pag-akyat ng bundok. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Denise Valdezan. Ito ang Mount 387 o kilalang Mount Batong Amat sa Nueva Ecija. At may tuturing na minor climb dahil ang difficulty 4 out of 9. May taas yang 724 meters above sea level. Isa sa mga tour guide rito, si Kuya Joel. Ang tour guide po ma'am, bilang kami po yung mag-aalalay sa kanila. Dapat makinig po, yung iba kasi matigas pong ulo, nauuna na po sa amin. Bago ang hike namin, standard procedure ang reminders ng organizers. Kasama dyan ang mga dapat dalhin, trail food, tubig, raincoat, cap o bandana, headlamp o flashlight, whistle, toiletries at extra clothes. Pasado alas 5 ng umaga nang simulan namin ang ascend. Matapos ang 2 oras na pag-akyat, ito ang bubungad sa'yo. Pero ang totoong challenge pala, ang traverse pababa. Matarik, mainit at maalikabok. Masusubok ka hindi lang physically, mentally rin. Ayon kay Joel, minor hike man ito, may mga pagkakataong may mga na-aksidenteng hiker pa rin. Yung mga iba po kasi lumulundag po sila kasi sa mga kaya natatapilok po sila. Kasi po may ibang ang aksidente dyan, yung may sakit, ganun na Kung may sakit ka po, huwag ka nang huwag ka nang aahon. Kasi yung iba dinay po na wala silang sakit. Kaya para ma-enjoy ang pag-akyat hanggang sa uwian, ito ang palaging paalala sa mga nais sumubok. Una po, makinig sila sa tour guide, ganun ang mga paalala. Tapos, mag-ingat na lang po sila sa mga mag-hike. At sa hinaba-haba ng traverse, masasabi mo talagang sulit dahil ito ang sasalubong sa'yo. Paminsan-minsan, okay rin talagang mag-disconnect to reconnect. Pero dapat, well-researched, handa, at manage ang expectations mo para worth it ang nature trip. Mga kapatid, Mobile Journal Denise Valdezan po hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang payo para sa mga hikers kasama si Mobile Journal Denise Valdezan. Okay, Denise, kamakailan may mga napabalitang aksidente, no? Gaya nung sa Palawan. Dito ba sa bundok na inakyat mo, may mga ginawa silang paghihigpit? So far, Paps, safe na safe pa rin kasi dito sa Mount 387. Nagkaroon ng paghihigpit dun sa mga nabalita recently na ilang bundok na nagkaroon nga ng aksidente. Yung iba, actually, sinara talaga para sa mga gustong mag-hike. Pero so far for Mount 387, safe na safe. Ang lagi lang talagang hindi nawawala dito yung standard procedures, ano yung mga dapat dalhin, anong klaseng preparations, yung kailangan mong gawin mentally and physically. And of course, hindi ka pa rin pwedeng umakyat dito without a tour guide. So it's always a necessity or need talaga na may tour guide na aalalay sa inyo sa pag-akyat at sa pagbaba dito, Paps. Denise, 4 out of 9 ang difficulty nung inakyat ninyong bundok. Gaano ba ito kadelikado? Paps, okay yung paakyat. Kasi yung paakyat ang mahirap yung paangat. Pero hindi siya technical katulad ng mga ibang bundok. Ang technical, yung pababa o yung tinatawag nilang traverse. Mas mahirap yung pababa. Kasi pwede kang mag-backtrail kung saan ka yung way na pareho dun sa paakyat. Pero traverse, ibang daan siya. And matarik, Paps, kinailangan mo talaga ng lubid. Dahil bukod sa madulas, talagang napakatarik, napakahirap nung balik pababa. Kaya naging 4 out of 9 yung difficulty nito, Paps J. Denise, ano yung basic na kailangang alam at dalhin sa pag-akyat ng bundok base sa mga nakausap mong tour guide? Unang-una, Paps, dapat prepared ka dyan. A bit of exercise, a bit of cardio, a bit of running, walking. Kasi marami ang typically nangyayari sa mga beginners na bibigla sila. So, biglang titigil, hindi na pala kaya dahil hindi nag-prepare physically. And of course, mentally, you have to manage your expectations dahil almost halfway, or me, personally, naging mentally challenging na siya nung pababa. Gusto mo na lang matapos. And of course, you have to bring emergency clothes, yung mga necessities, cap. Ito, kinailangan ko pag gumamit ng pagkain. Bimpo. Pagkain, trail food. Paps J, at yun nga, dito, Bimpo, kasi sobrang maalikabok niya, Paps J, at payong, raincoat, in case na umulan, or sobrang init, yung mga ganyan, Paps. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Denise Valdezan.